Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Masasabi nating tunay tayong nagmamahal kapag natanggap natin ang lahat ng tungkol sa taong pinili ng ating puso. Kaya nagiging bulag at bingi ka na lang sa ano paman ang maririnig o malalaman mong negatibo tungkol sa kanya. Kahit na ang negatibong yun ay makakaapekto sa inyong relasyon. Ikaw ka barangay, handa ka bang magkaroon ng kahati sa puso ng taong minamahal mo? Mama Mia. Minsan, mali rin yung pagkonsinting ginagawa natin sa gustong mangyari ng ating puso. Kaya nga ang nagiging resulta ay nasasaktan tayo sa huli. Kasi kahit alam natin na may mali na, pilit pa rin nating ginagawang tama. Hello Mama Mia, I'm Chris. 33 years old at nagtatrabaho bilang isang virtual assistant. Matagal na rin akong tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Kayo kasi talaga ang isa sa mga paborito kong DJ, kaya hindi ko pinapalampas ang araw na hindi ako makakinig ng sulat na inyong binabasa. Kaya heto, nahikayat na rin ako na magpadala ng sulat para i-share naman ang sarili kong kwento. Sa totoo lang, Mama Mia, lumaki ako sa may kayang pamilya. Wala na akong daddy pero ang mommy ko ay nasa Spain at may iba nang kinakasama doon at 2 anak. Matagal na niya akong gustong papuntahin doon pero ayoko talaga kasi wala naman doon ang buhay ko. Kaya palagi na lang siyang nagpapadala ng allowance sa akin na madalas pa nga ay sobra-sobra pa. Yun din ang dahilan kung bakit tinamad na akong tapusin ang pag-aaral ko noon sa college. Kasi alam ko naman na palagi akong may pera. At nang huminto ako sa pag-aaral ay nag-focus na lang ako sa pagiging drummer sa isang banda dahil passion ko talaga ang music. At sa isang music festival na tinugtugan namin noon, Mama Mia, ay doon ko nakilala ang babae na nagpatotoo sa akin ng mga salitang love at first sight. Aldrin, nandiyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Ba't mo naman ako hinahanap? Ay nga pala, niligpit na mga gitara. Kapag nakuha ko na yung talent fee natin, pwede na tayo sumibat. Wala ka na bang banggas? Gusto mong yosi? Hindi yung mga yan ang dahilan kung bakit kita hinahanap. Ha? Ano pala? Bro, nakita ko kasi na kinakausap mo kanina yung host nitong music festival eh. Ah, si Aika? Aika ba yung pangalan niya? Yung chinita na tisay tapos medyo hindi katangkaran? Oo, siya nga. Madalas na kasi siyang host ng mga music festival. Kaya kilala ko na rin siya. Ang ganda naman ng pangalan niya. Bagay na bagay sa ganda ng mukha niya. Itong tropa ko, mukhang tinamaan ka kay Aika. Ang ganda kasi talaga, bro. May boyfriend na ba yun? Ang alam ko, wala. Ihikan kasi yun sa grabe kong rumakit. Kaya walang oras mag-love life. Sakto pala eh. Anong sakto? Di ba may girlfriend ka? Wala na. Mag-iisang buwan na akong single. Talaga ba? Parang nung 1 linggo lang. Nakita ko may kadate kang babae ah. Wala na rin yun.
Nakadate ko lang naman ng isang beses yun pero wala ring dating eh. Ang bilis mo naman magsawa. Hindi man lang umabot sa second date. Ganun talaga. Kesa magsayang pa kami ng mga laway at oras namin sa isa't isa. Aldrin, favor naman oh. Pakilala mo naman ako kay Aika. Mukhang tinamaan talaga ako eh. Palagi ka naman tinatamaan basta nakakita ka ng tisay. Iba talagang tama ako ngayon bro. Mukhang magtitino na ako this time. Sus! Ilang beses ko na rin narinig sa'yo yan. Iba nga talaga ngayon, Pexman. Oh, bro! Ayan si Aika oh. Mukhang dadaan dito sa pwesto natin. Pakilala mo ako ha. Dali na. Ngayon lang naman ako hihingi ng pabor eh. Libre kita ng yosi mamaya. Pati na rin ang alak hanggang malunod ka. Sige na. Basta ipakilala mo lang ako sa kanya, please. Sige na. Kaya relax ka lang. Papalapit na siya dito eh. Hi Aika. Hi Aldrin. Ang ganda ng tugtog nyo kanina. Talaga? Nagustuhan mo? Oo, ang tas kaya ng energy ng mga tao nung kayo na yung tumutugtog sa my stage. Ang galing nyo nga eh. Hindi naman masyado. Sakto lang. Aray! Oh, bakit? Wala. Biglang sumakit tong tagiliran ko. Parang biglang may sumiko. Oo nga pala. Tropa ko sa drummer ng banda namin, si Chris. Chris, si Aika. Hi Aika. Nice to meet you. Ang ganda mo pala talaga sa malapitan. Ang bilis mo namang mambola, Chris. Pero nice to meet you din. Kailangan ko na rin palang umalis kasi mag-aayos pa ako ng mga gamit ko. Okay, sige. Bye Aika. Babay din sa inyo. Mamma Mia, bago tumugtog ang banda namin ng gabing yun sa isang music festival, nakuha kaagad ng event host na si Aika ang atensyon ko. Sobrang ganda niya kasi ng mga oras na yon. Hindi makapal ang makeup niya, nakalugay ang kanyang mahabang buhok, at ang sexy rin ang suot niyang dress na bumagay sa katawan niya. Siguro ang pinakagusto kong parte ng mukha niya ay yung mga mata niya na ngumingiti kasabay ng kanyang mga labi. Kaya nga hindi ko hinayaan na matapos ang gabing yon na hindi ko siya ulit nakakausap. Nang matapos na ang event at nakita ko siya na nag-aayos na ng mga gamit niya ay nilapitan ko siya at tinanong ko kung gusto niyang sumabay sa akin pa uwi dahil dala ko ang motor ko. Nalaman ko kasi Mama Mia na pareho kami ng lugar na inuuwian kaya pwede ko siyang ihatid sa kanila. Pero sinabi niya na may pupuntahan pa raw siyang racket kasama ang isang kaibigan niya. Akala ko pa ay dahilan niya lang yun kasi hindi niya ako type. Pero bago kasi siya umalis sa harap ko ay sinabi niya na i-add raw niya ako sa Facebook at doon na lang kami mag-usap ulit. Binigay niya sa akin ang buong pangalan niya at iniwanan ako ng napakatamis na ngiti. Bago ako sumakay ng motor ko para makauwi, ay yun ang ginawa ko Mama Mia. Hinanap ko ang pangalan niya sa Facebook at in-add ko kaagad siya. At nang makauwi ako sa bahay, aaminin ko na kinikilig ako nang makita kong inaccept na ni Aika ang friend request ko. Doon nga kami patuloy na nag-usap mula sa chat, tawagan at video call. Hanggang sa yayain ko na siya na mag-date na kami Mama Mia. Nagustuhan mo ba yung kape dito? Oo naman. Lalo na tong in-order ko. Sakto yung timpla sa lasa na gusto ko. Yung nagtatalo yung pait at tamis. Mabuti naman at nag-e-enjoy ka kahit papaano. Anong kahit pa paano? Sobrang nag-e-enjoy ako dito kasama ka, Chris. Talaga? Ang saya mo kasing kasama. Mula dun sa pinasyalan nating falls, kinainan natin na masarap na lumihan, hanggang dito sa coffee shop. Lahat yun na-enjoy ko. Lalo na ngayon kasi ang relaxing ng ambience sa lugar na to. At saka, ang ganda pa ng tanawin dito sa spot natin. Pero, mas maganda pa rin yung nakikita ko mula dito sa kinauupuan ko. Parang ewan naman to eh. Bakit?
Totoo naman Ang ganda kaya ng babaeng tinititigan ko ngayon. Tumigil ka na nga dyan, Chris. Oh, bakit? Anong ginawa ko? Ay nako, ewan ko sa'yo. Nako-conscious na ako sa pagtitig mo sa akin eh. Pasensya na kung napapatitig ako. Pero totoo naman kasi. Ang ganda-ganda mo talaga, Aika. Ilang ulit mo nang sinabi yan mula kanina. Hindi ka pa nagsasawa. Hindi. Hinding-hindi ako magsasawa na titigan ka, promise. Ewan ko sa'yo. Pero thank you ha. Thank you para saan? Para dito, sa pamamasyal natin, road trip, saka food trip. Sobrang nag-enjoy talaga ako kasi ngayon lang ako nakapamasyal ng kagaya nito. Naging busy rin kasi ako sa mga racket ko. Kaya ayun, nawala na ako ng oras para mag-enjoy. Nakwento nga ni Aldrin sa akin na certified lagarista kang araw. Medyo, kasi kailangan eh. Breadwinner kasi ako, tapos may 5 ako mga kapatid na pinag-aaral ko ngayon. Ang dami mo palang mga kapatid? Oo, ang sipag kasing magmahala ng parents ko. Ayun nga lang, maagang kinuha sa amin si nanay, kaya kailangan ko rin kumayod ng maaga. Umalis muna ako sa bahay namin sa La Union kasi mas malapit ang Batangas sa mga racket na pwede kong pasukin. Nakakamiss lang talagang makasama si tatay at yung mga kapatid ko. Pero wala eh, kailangan kong tiisin yung lungkot para hindi kami pare-parehong magutom at maghirap. Alam mo ang swerte ng pamilya mo sa'yo, lalo na ng mga kapatid mo. Kasi nagkaroon sila ng isang mapagmahal na ate na kagaya mo. Maswerte rin naman ako sa kanila kasi pinagbubuti nila ang pag-aaral nila bilang kapalit ng mga pagsisipag ko sa mga racket ko. Ikaw ba? Anong pinagkakaabalahan mo bukod sa pagbabanda? Wala masyado. Paanong wala masyado? Bukod sa pagro-road trip at food trip, wala na ako ibang trip na gawin sa buhay. Ibig sabihin, wala kang ibang trabaho o responsibilidad sa buhay? Wala. Kasi sapat naman yung monthly allowance na pinapadala sa akin ni Mami. Minsan nga sobra pa eh. Ang sarap naman ng ganong sitwasyon. Sana lahat kasing swerte mo sa buhay. Kasi ako, parang sinalo ko yata 90% ng problema sa mundong to. Mabuti na lang talaga kahit nakakaramdam ako ng pagod sa pagiging breadwinner ko, nasusuklian naman yun ng ngiti at yakap ng mga kapatid ko. Basta makita ko lang sila na masaya, masaya na rin ako. Masaya ako kahit minsan nakakapagod ang magkaroon ng ganitong klaseng buhay. Mama Mia, nakwento naman na sa akin ng katropa kong si Aldrin na lagarista nga raw talaga si Aika. Pinapasok niya ang iba't ibang racket para lang kumita ng pera. Kilala niya kasi ito dahil mas matagal nang nagbabanda sa akin si Aldrin. Madalas daw talaga nga si Aika ang kinukuha na host sa mga event o small time na music festival na tinutugtugan niya. Pero hindi ko inaasahan noon na ganun pala talaga siya kalakas rumakit. DJ na siya sa isang online radio, pumupunta sa mga event para mag-host, kumakanta sa mga resto bar tapos nagmo-model din pala siya. Ang kwento nga ni Aika ay panganay raw siya sa 6 na magkakapatid at wala na siyang nanay. Ang tatay naman niya ay nagkaroon ng sakit sa bato at kailangan ng i-dialysis ng 2 beses sa isang linggo. Kaya nagdesisyon siya na huminto na sa pag-aaral at maagang magtrabaho para na rin sa pamilya nila. Medyo na-guilty ako sa part na pangarap ni Aika na makapagtapos ng pag-aaral, pero mas pinili niyang isantabi muna ang pangarap na yon. Nagsakripisyo siya para sa mga kapatid niya. Samantalang ako, Mama Mia, ay may choice ako na mag-aral, pero mas pinili kong huminto dahil lang sa tinatamad ako. Doon ko talaga naisip, Mama Mia, na hindi talaga patas ang mundo. Dahil palaging merong nakakaangat at meron ding lumulubog kahit papilit silang nagsusumikap na makaahon.
Mama Mia, nasundan pa ang mga dates namin ni Aika. At marami kaming mga bagay na napagkukwentuhan sa tuwing magkasama kaming dalawa. Hindi kami nauubusan ng topic na mapag-uusapan at masasabi ko na nag-e-enjoy ako sa bawat minuto na magkasama kaming dalawa. Hindi ko na nga pinatagal pa at tinuloy ko na ang pagporma at panliligaw ko kay Aika. Hindi naman ako torpe at ramdam ko naman noon na malaki talaga ang pag-asa ko sa kanya. Para patunayan ko kay Aika na seryoso ako sa kanya ay nagpakilala ako sa tatay niya bilang manliligaw niya, Mama Mia. Kahit kabado ako ay sumama ako kay Aika na umuwi sa kanila at humarap ako sa tatay pati na rin sa mga kapatid niya. Natuwa naman ang tatay ni Aika at sinabi nito na ako lang daw ang naglakas loob na umakyat ng ligaw sa bahay nila. Kaya naman, nakuha ko kaagad ang boto niya, pati na rin ang mga kapatid ni Aika. At hindi nagtagal, Mama Mia, ay nakuha ko na rin ang pagmamahal at tiwala ni Aika dahil sinagot na niya ako. Kala ko naman poging jowa ko nang kumakatok dito sa pinto ng apartment namin ni Aika. Poging jowa pala ng beshi ko. Hello, Nika. Hello din sa'yo, Chris. Halika, pasok ka. Salamat. Upo ka muna dyan sa sofa. Okay, sige. Thank you. Nagme-makeup lang si Aika pero palabas na rin yun ng kwarto. May gusto ka bang inumin o kainin habang naghihintay sa kanya? Wala naman. Busog pa ako. Huwag ka na mag-abala. Salamat, Nika. Tikman. Baka may gusto kang tikman habang wala pa dito yung beshi ko. Aha? Alam mo na, bagong putahe. Kasi naman, nakakasawa din yung paulit-ulit mo ng kinakain, di ba? Hindi naman ako mabilis magsawa, lalo na kapag paborito ko yung putahe. Pero alam mo minsan, kailangan mo rin tumikim ng dessert para maiba lang. Sige ka, ikaw rin. Baka maaga ka maumay sa beshi ko. Hoy, Nika! Ano yung naririnig ko na pinaghaharot mo na naman yung boyfriend ko? Oy, hindi Masyado ka namang malisyosa. Pinapayuhan ko lang na next time magdala siya ng pagkain. Kasi nauumay na ako sa mga cup noodles natin dito sa apartment, no? Kahit parang iba yung narinig ko bago ako lumabas ng kwarto? Oo nga! Ano ka ba? Yun talaga yung sinabi ko. Tsaka hindi ko kaya type yung boyfriend mo. O siya, sige na. Babalikan ko lang yung nilalaban ko. Ingat ka sa racket mo, Beshi, ha? Tsaka i-text mo ako, okay? Oo, magti-text agad ako sa'yo. Okay, very good. Iwan ko muna kayo dyan, ha? Sige, Nika. Ang kulit talaga ng kaibigan mo, no? Sobra. Pagpasensyahan mo na ha. Ganun lang talaga magsalita yun. Ayos lang. Nasasanay na rin naman ako. Ayos lang ba yung makeup ko ngayon? Saka yung pagkakapusod ko sa buhok ko? Oo naman. Ang ganda mo nga eh. Talaga? Oo, maganda ka talaga. Tsaka kahit naman anong ayos ng buhok mo, kahit wala ka pang makeup, maganda ka pa rin sa paningin ko, baby. Naku ha, binubola mo na naman ako. Hindi pambobola yun, maniwala ka. Alam mo naman na ikaw ang pinakamagandang babae sa paningin ko eh. Baby, saan nga pala racket mo ngayon? Doon lang sa isang hotel na malapit dito. Na-invite ako para kumanta sa isang private party. Maliit lang ang bayad pero okay na rin kesa walang racket. Pwede ba ako manood? Ha? Hindi eh. Kasi private party yun. Kaya hindi pwedeng pumasok yung mga walang invitation. Sayang naman. Kasi gusto rin kitang mapanood na kumanta eh. Next time na lang, promise. Kapag hindi private party yung racket ko. Tara na baby. Baka malate pa ako sa racket ko eh. Mama Mia, kapag ang mga racket ni Aika ay mag-host ng mga private party, napapansin ko madalas mas makapal ang makeup niya at mas revealing ang suot niyang damit.
Medyo malaki pa naman ang dibdib niya kaya mas lalo yung nagmumukhang revealing. Kaya may mga oras na nagdadala talaga ako ng extra jacket para may maipasuot ako sa kanya, lalo na kapag inihahatid at sinusundo ka na siya sa racket niya. Mabuti na lang talaga kahit paano ay may motor ako kaya magagawa ko siyang sunduin at ihatid. Kasi baka mabastos si Aika kapag bumiyahe siya pa uwi ng ganun ang suot niya tapos wala pa siyang ibang kasama. Alam ko naman, Mama Mia, na ginagawa yun ni Aika para makuha ang atensyon ng ibang prospect clients sa mga party na pinupuntahan niya. Na hindi lang husay sa pag-host sa event o pagganta ang meron siya, kung hindi pati na rin ang magandang mukha at sexing katawan. Hindi rin naman palagi na revealing ang mga suot niyang damit o makapalang makeup niya. Depende yon sa mga racket na pupuntahan niya. Alam din naman kasi niya ang limitasyon niya sa ginagawa niya, Mama Mia. Hindi siya yung tipo na madikit sa mga tao, lalo na sa mga lalaki. Alam niya kung paano dumistansya kapag iba na ang gustong i-offer ng mga taong nakapaligid sa kanya. At isa pa, Mama Mia, may tiwala ako sa girlfriend ko. At kahit paano ay kaya naman niyang protektahan ang kanyang sarili. Hi baby! Malapit na ako sa studio. Ikaw, nasaan ka na? Nandito na rin kami ni Nika sa resto bar kung saan ako kakanta ngayon. Oh, akala ko mag-host ka ng event ngayon. Hindi na tuloy eh. Mabuti na nga lang may binigay na racket si Nika kaya hindi masasayang ang makeup ko ngayon. Saang resto bar yan, baby? Ha? Ang sabi ko, saang resto bar ka kakanta? Para sunduin na kita pagkatapos ng gig ng banda namin. Naku, hindi na. Out of the way kasi sa'yo yung racket ko ngayon eh. Okay lang sa akin, wala akong ibang lakad ngayon. Hindi ka abala. Ayokong makaabala sa'yo at sa banda nyo, baby. Kaya huwag mo na akong alalahanin. Saka kasama ko naman si Nika ngayon. May kasabay akong umuwi mamaya. Sigurado ka ba na ayaw mo akong pumunta dyan? Oo, kasi kapag sinundo mo ko, maiinis naman si Nika kasi mawawalan siya ng kasabay na umuwi. Sabagay, may point ka. Basta mag-iingat ka ah. I love you. I love you too, baby. Bye! Mabuti naman at dumating ka na, Chris. Nasaan na ibang kabanda natin? On the way na raw. Medyo maaga pa naman kaya okay lang kahit wala pa sila. Bakit pala hindi mo kasama si Aika? May racket siya ngayon? Anong racket niya? Mag-host ba siya ng event? Hindi hosting eh. Kakanta raw siya sa isang resto bar. Saang resto bar daw yun? Hindi ko nga alam eh. Hindi niya na sinabi. Sayang naman. Kasi kung magtatagal siya doon, pwede sana tayong dumiretso doon pagkatapos ng gig natin. Yun nga rin yung sabi ko sa kanya. Pero ang sabi naman ni Aika, kasama niya raw si Nika kaya hindi ko na kailangan sumunod doon. Si Nika yung maingay na babaeng kasama niya sa apartment, di ba? Yung pinakilala niya nang minsan dumalaw tayo doon sa kanila. Oo, siya nga yun. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko gusto yung dating ng babae na yun. Oh, bakit naman? Kasi masyado siyang maingay? Ganun lang talaga yung si Nika pero mabait naman yun. Mukha naman talaga siyang mabait. Kaya lang kasi, may naririnig ako tungkol sa kanya. Ha? Ano naman yun? Ang sabi kasi no isang kabanda natin, nag-escort service daw yung si Nika. Hindi nga ako naniniwala kasi diba, ang kailangan dun maganda. Pero naisip ko na sexy naman si Nika. Kaya hindi imposible yun kahit hindi siya kagandahan. Uy, grabe ka naman kay Nika, bro. Baka naman chismis lang yan. Sana nga chismis lang. Kasi kung hindi, baka mamaya ibang racket na pala yung binibigay niya sa girlfriend mo. Kaya bantay-bantayan mo rin si Aika ah. Bago pa lang ang relasyon niyo. Kaya sigurado ako na marami ka pang hindi alam tungkol sa kanya. Mama Mia, si Nika ang madalas na nakakasama ni Aika sa mga racket niya. Kung anong revealing minsan ng mga sinuot ni Aika ay mas revealing ang mga damit ni Nika at mas makapal din itong mag-makeup. Tapos medyo bastos pa ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Madalas nga ay sinasaway na siya ni Aika sa mga pagmumura niya o kaya ay mga bastos na mga salitang sinasabi niya.
tinatawanan ko lang yon kahit ang totoo ay medyo naiilang ako sa mga kilos niya. Sa totoo lang din, Mama Mia, hindi ko gusto na madalas siyang sinasamahan ni Aika. Pero syempre, ayoko namang maging controlling na boyfriend sa girlfriend ko. Mas naunang makilala ni Aika si Nika kaysa sa akin. Kaya sino ba naman ako para kontrolin siya sa bawat desisyon at kilos na ginagawa niya? Sigurado naman ako na kahit ganoon si Nika ay hindi niya mai-impluwensyahan ng girlfriend ko ng kahit na anong tungkol sa masasamang bagay. Kilala ko si Aika. Alam ko na matino siyang babae at hindi siya gagawa ng ganon. Mama Mia, medyo nainis rin talaga ako sa sinabi ng kaibigan kong si Aldrin tungkol sa kaibigan ng girlfriend kong si Nika. Ang dating kasi sa akin ay parang ang bilis niyang maniwala sa mga chismis na halata namang hindi totoo. Kahit na ganoon ang ugali, pananalita at kilos ni Nika, ay imposible na pasukin niya ang ganoong trabaho. At mas imposible na maging bayarang babae rin ang girlfriend ko. Siguro, Mama Mia, binasi ni Aldrin sa pananamit at makeup ni Nika ang naging panghuhusga niya. Ganun naman kasi talaga tayong mga tao, di ba? Mas nauuna pa tayong manghusga sa kung ano man ang nakikita ng mga mata natin at sa naririnig ng mga tenga natin. Minsan ay hindi na tayo gumagawa ng paraan para malaman kung ano ba talaga ang totoo sa hindi. At yun ang bagay na kinakainis ko kay Aldrin. Hindi siya dapat naniniwala sa mga naririnig niya mula sa ibang tao. Pero hindi ko na lang pinahalata sa kanya kasi alam ko naman na concerned lang sa akin ang kaibigan ko, pati na rin sa girlfriend kong si Aika. Siguro nga hindi pa talaga ganun katagal ang relasyon namin ni Aika, Mama Mia. Pero sapat na ang panahon na nakasama ko siya para makilala ko siya bilang isang malinis at mabuting babae. Isa siyang mapagmahal na anak, kapatid at girlfriend. Yun ang paulit-ulit kong tinatatak sa isip ko kahit minsan ay napapansin ko na rin ang mga kakaibang tingin na ginagawa niya sa mga matatandang lalaki o kaya ay foreigners na lumalapit sa kanya at nag-aabot ng calling card sa mga events na pinupuntahan niya. Upo muna tayo sa may banda doon. Napapagod na rin kasi ako maglakad-lakad eh. Sige, sakto kasi mapuno nga sa pwesto na yun. Oh, dito ka umupo, baby. Ay, sa wakas, nakaupo rin. Medyo sumakit yung mga paa ko dun sa paglakad-lakad natin ah. Mabuti na lang may malapit na pwesto dito na pwedeng upuan. Tsaka hindi rin gaano mainit ang panahon ngayon kaya masarap talagang mamasyal at magpahinga pagkatapos ng mahabang lakaran. Buti nga dito mo naisip sa Plaza Mabini mag-celebrate ng monthsary natin ngayon eh. Palagi na rin kasi tayong kumakain sa mga restaurant kapag special day natin. Kaya ito yung pumasok sa isip ko na gawin natin ngayong araw na to. Tipid na, enjoy pa. Agree ako dyan sa sinabi mo, baby. Teka, ubusin ko lang tong banana ko yung nahawa ko. Natunaw na rin kasi yung asukal sa sobrang tagal ko kumain. Tutulungan na nga sana kitang ubusin yan eh. Alam mo naman kasi kung gaano ako kabagal kumain. Baby, may question pala ako. Ano yan? Gaano na kayo katagal na magkaibigan ni Nika? Wait lang baby ah. Lunukin ko lang tong saging na nasa bibig ko bago ko sagutin yan. So ayun na nga, magkaklase kami nung high school sa La Union. Doon talaga nag-start yung friendship namin. Nang makagraduate kami, pumunta na siya dito sa Batangas para magtrabaho. Kaya nang malaman niya na kailangan ko ng trabaho, tinulungan niya ako kaagad. Matagal-tagal na rin pala talaga kayong magkaibigan, no? Oo,
Close kasi talaga kami nung high school. Buti nga naisipan ko siyang i-message para tulungan ako na makapagtrabaho. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magkakaroon ng iba't ibang racket. Pero lahat naman ng trabaho niya malinis, di ba? Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala siyang maling ginagawa. Kumbaga, marangal naman yung mga trabaho na pinapasok niya. Tsaka mga trabaho na binibigay niya sa'yo, di ba? Oo naman, syempre. Ano ba kasing nasa isip mo, Chris? Wala naman ako iniisip na masama. May narinig lang kasi ako na uso raw kasi ngayon yung mga racket na hindi magandang pasukin. Natakot lang ako na baka mamaya iba na pala yung binibigay ni Nika sa'yo na trabaho. Medyo nag-alangan lang ako kasi baka hindi na disenteng trabaho yung pinapapuntahan niya sa'yo eh. Mabait na tao si Nika. Matagal ko na siyang kaibigan. Kaya sana, huwag mo siyang pag-isipan ng ganyan. Alam ko naman na mabait siya. Iba pa rin kasi yung nag-iingat ka. Chris, kung ano man yung iniisip mong negative tungkol kay Nika, hindi siya ganon, okay? Hindi porke maingay, taklesa at minsan bastos ang bibig niya, iisipin niyo na kaagad na pakawala siyang babae. Mabait ang kaibigan ko at wala siyang kahit na anong masamang bagay na ginagawa. Oo, alam ko yun. Naniniwala naman ako sa'yo. Huwag ka na magalit, baby. Ang hirap kasi sa inyo, masyado kayong judgmental. Ay, tara na nga, umuwi na tayo. Napagod na rin kasi ako. Oh, baby, wait lang! Aika, hintayin mo ako! Mama Mia, alam ko na sumama rin ang loob ni Aika sa mga sinabi ko, pero gusto ko lang namang maging open sa kanya tungkol sa bagay na nasa isip ko. Ganun pa man, hindi ko hinayaan na matapos ang araw na yun na hindi kami nagkakaayos. Kaya dinala ko siya sa isang malapit na beach bago kami umuwi para lang ma-relax ang isip niya at makapag-usap kami ng maayos. Kagaya ng inaasahan ko ay naging okay na rin ang lahat sa pagitan namin nang muli akong mag-sorry sa kanya na sinamahan ko pa ng pagbibigay ng masarap na buko juice. Mama Mia, aaminin ko na may mga pagkakataon na hindi na rin maiwasan na pag-isipan ko na may ginagawang hindi maganda ang girlfriend ko. Pumapasok na noon sa isip ko kung paano kaya kung tama ang mga naririnig ko tungkol sa kaibigan niya o sa kanya. Paano kung hindi lahat ng racket niya ay malinis? Hindi kagaya ng sinasabi niya sa akin. Paano kung nagsisinungaling siya sa akin? May mga racket kasi siya na inaabot siya ng madaling araw o kaya ay umaga na siyang nakakauwi. Kagaya na lamang nang tawagan ko siya minsan para mayayain na makipag-date. Gabi na rin noon at gusto ko sana na mag-road trip kaming dalawa. Pero ang sabi niya ay rumaraket daw siya ng event hosting para sa isang private company. Nag-offer ako na sunduin siya pero tumanggi siya dahil baka raw matagalan pa siya bago makauwi. Umaga na nang i-text niya ako na nasa bahay na siya para magpahinga. Kapag mga ganoong oras ang racket niya, Mama Mia, ay sobrang bihira siyang magpasundo o magpahatid sa akin. Para bang ayaw niya na makita ko kung sino ang mga kasama niya. Hindi rin kasi siya nagpo-post sa social media niya nang tungkol sa mga racket na yon. Alam ko na hindi naman lahat ay kailangang i-post pero kilala ko kasi si Aika na mahilig mag-promote ng mga niraracket niya kagaya ng pag-host ng event, modeling, pagdi-DJ sa online radio at kung ano-ano pa. Pero kapag rumaraket siya ng madaling araw sa mga private party na sinasabi niya, ay hindi niya iyon pinapapaalam sa mga kaibigan o mga followers niya sa social media. Pero hindi naman siya palaging ganon. May mga oras pa rin na nagpapasundo rin siya kapag gusto niya na dumiretso kami sa pamamasyal pagkatapos ng kanyang racket. Kagaya na lamang nang tawagan niya ako isang gabi para magpasundo siya sa akin kinabukasan sa isang condo hotel. Doon daw kasi ang racket niya at gusto niya na mamasyal kami kinabukasan. Mama Mia, yun ang araw na kahit kailan
ay hinding-hindi ko makakalimutan. Hello? Hello pare, nasan ka? Nandito ako sa Condotel, susunduin si Aika. Anong ginagawa mo dyan? Tumawag kasi sa akin si Aika kagabi. Nagpapasundo siya sa akin dito. Nag-host daw kasi siya ng isang private party na ginanap sa isa sa mga room dito eh. Kaya lang, hindi naman siya nagre-reply mula kaninang umaga. Alam mo ba kung nasang room number siya? Sa kabuti, pinapasok ka dyan. Hindi naman mahigpit yung receptionist sa lobby kanina kaya pinakyat na ako dito. Tapos sakto, na-text na rin sa akin ni Aika yung room number kaya pupuntahan ko na siya. Didiretso na ako dun sa kwarto. Dapat nga sa lobby lang ako maghihintay kagaya ng billing niya kaya lang hindi siya nagre-reply sa mga text ko eh. Kaya minabuti kong puntahan na siya. Baka nalasing kaya hindi ka na niya na-replyan. Aika! Uy! Ay, Diyos ko! Ano yun? Ano nangyari sa'yo? Teka bro, parang boses ni Nika yung sumigaw na yun ah. Oh, anong nangyari dyan pare? Hindi ko alam. Narinig ko lang yung boses ni Nika na parang umiiyak. Sige bro, tawagan kita mamaya ah. Sige na. Sige. Parang dun yata nang galing yung sigaw ni Nika. Tsaka bakit parang ang dami ng tao ron? Matingnan nga. Ano kayang meron? Narinig niyo yung kumot sa leg ni Aika. Excuse me. Awa niyo na. Makikiraan lang po. Excuse me, makikiraan sandali. Ano bang... Itong kumot sa leg niya. Aika! Sabi na tanggalin niyo na yung kumot eh. Tanggalin niyo yung kumot na nakabigti sa kanya. Ma'am, pasensya na po pero ang higpit kasi talaga ng pagkakatali nitong kumot. Gumawa ka ng paraan. Nika! Ano nangyari kay Aika? Chris! Baby! Chris, tulungan mo Baby! ako! Si Aika! Tumabi ka nga dyan! Tumabi ka ako na! Ma'am, babalik po kami. Tatawag lang kami ng ambulansya sandali. Ano ba kasing nangyari? Bakit nakabigti siya ng kumot dito sa may bintana? Nika, ano nangyari kay Aika? Hindi ko rin alam eh. Basta nagtaka na lang ako kung bakit hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Tapos nung puntahan ko nga siya dito sa condo hotel, sinabi ng receptionist na nag-check out na raw yung foreigner na kasama ni Aika sa kwarto na to. Foreigner? Akala ko ba may private party siya na pinuntahan dito? Anong foreigner? Leche namang kumot to, bakit tayo matanggal? Kasi Chris, hindi naman talaga private party yung pinunta ni Aika dito. Yung foreigner na client niya, yun ang dahilan kung bakit siya nandito. Kaya nga kinabahan na ako nang hindi siya sumasagot sa mga tawag ko eh. Tapos nang dumating ako dito, nag-request na ako na ipabukas yung pinto ng kwarto kung nasan si Aika. Tapos, nakita na namin siya nakabikti dito sa may bintana. Chris, sigurado ako na yung foreigner na yun na may gawa nito kay Aika. Chris, pinatay niya si Aika. Pinatay niya yung kaibigan ko. Ayaw matanggal yung kumot! Wiset! Aika! Bakit ba kasi napakahigpit ng buhol na to? Aika! Aika, baby! Aika, Baby, ililigtas kita! Ililigtas kita, Aika! Huwag ka bibitaw, parang awa mo na! Huwag ka bibitaw, huwag mo ko iiwan, Aika! Baby! Aika! Mama Mia, sa sobrang pagkataranta ko ay nahirapan talaga akong kalasin ang kumot na mahigpit na nakabuhol sa lieg ni Aika. Nanginginig na rin kasi ang mga kamay ko habang ginagawa ko yon. At nang sa wakas ay matanggal ko ang buhol ay sinubukan ko pa siyang i-CPR dahil alam ko rin kung paano yun gawin. Pero bigo akong mailigtas pa ang buhay niya, Mama Mia. Medyo nakamulat ang namumulang mga mata ni Aika na para bang naghirap talaga siya bago mawala ng hininga. Namamaga at nangingitim ang mga labi niya at malamig na ang kanyang balat. May ilang pasarin siya sa kanyang katawan at nangingitim na ang kanyang leeg dahil sa pagkakabigti ng makapal na kumot doon.
Hindi nagtagal ay dumating na rin ang mga pulis at ambulansya, Mama Mia. Dahil kakadating ko lang din halos ng mga oras na yon ay wala akong masyadong naibigay na impormasyon sa kanila. Kung hindi ay yung ginawa ko lang na pagkalas ng nakasabit na kumot sa bintana at nakabigti sa lieg ni Aika. Medyo nagulat ako nang marinig ko ang mga impormasyon na binigay ni Nika sa mga pulis. Sinabi ni Nika na may client daw sila na foreigner na nag-book kay Aika para sa kwarto na yon. Nagtaka ako kasi ang alam ko talaga ay magho-host lang ng party si Aika. Pero bakit isang tao lang ang tinutukoy ni Nika? At doon ko nga nalaman ng totoo na puma-part-time pala ang girlfriend ko bilang female escort sa mga foreigners at nagbibigay sila ng extra service. Pigil ang mga luha ko habang nakikinig pa ako sa ibang detalye na binibigay ni Nika sa mga pulis. Mama Mia, nang gabi raw na yun ay iniwanan pa niya si Aika na nakangiti sa may pinto ng condo hotel. Kumaway pa raw sa kanya ang foreigner na nasa loob bago siya umalis. Pero nang mag-umaga na ay nagtaka raw siya kung bakit hindi na raw sumasagot si Aika sa mga text at tawag niya kaya nagdesisyon siya na balikan ito. Nalaman niya mula sa receptionist na umalis na nga raw ang nag-check-in na foreigner sa kwarto na yun at naiwanan daw ang kasama nito na si Aika. Kaya doon na raw kinabahan si Nika. Nang hindi sumasagot si Aika mula sa loob ng kwarto ay nag-request siya sa staff na pilitin ang buksan ng pinto at doon nga tumambad sa kanila ang malamig ng katawan ni Aika na nakabigti gamit ang makapal na kumot na nakapulupot sa may bintana. Mama Mia, sa sumunod pang mga investigasyon ay nalaman namin na mayaman pala ang foreigner na kasama ni Aika ng gabing yun kaya hindi kaagad ito nakasuhan. Sinabi nito na iniwanan nitong buhay si Aika sa loob ng kwarto at inawanan pa nga niya ng maraming pera na nakita naman sa loob ng bag ni Aika. Ang pinapalabas ng foreigner noon ay kinitil ni Aika ang sarili niyang buhay na alam kong napaka-imposibleng mangyari. Una sa lahat, bakit niya gagawin ang bagay na yon? Malaki ang takot niya sa Diyos. Paano niya magagawang ibigti ang sarili niya napakahirap ibuhol ng makapal na kumot tapos sa may bintana pa. At wala siyang dahilan para tapusin ang buhay niya, Mama Mia, dahil napakarami pa niyang pangarap para sa kanyang pamilya. Pero sa kabila ng mga ebidensya na nagtuturo sa foreigner na nakasama ni Aika bilang suspect sa nangyari sa kanya, ay hindi pa rin ito nakulong. Ayaw na rin kasi ng tatay ni Aika ng gulo dahil alam niya na malaking tao ang makakalaban nila. Kaya nagdesisyon ito na hindi na magsagawa ng autopsy at hindi na rin magsampa pa ng kaso. Tinanggap na lang nito na nagpakamatay si Aika kahit napaka-imposible yung mangyari. Mabigat para sa akin ang bagay na yun dahil gusto kong mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng babaeng pinakamamahal ko. Pero dahil maagang sinukuan ng pamilya niya ang pakikipaglaban para sa katarungan ng pagkawala niya, ay wala na rin akong ibang nagawa kundi tanggapin ang katotohanan na ang katarungan ay hindi nakukuha ng ganoon kadali lamang. Lalo na kung may nakapagitan na malaking halaga ng pera. Mama Mia, 8 taon na rin ang nakakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito sa buhay ko. Wala na akong naging balita pa sa foreigner na pinaniniwalaan kong pumatay kay Aika. Siguro hanggang ngayon ay nagpapakasarap pa rin ito sa buhay. Pero umaasa naman ako na may kanya-kanyang paraan ng Diyos na maparusahan ang isang makasalanan na kagaya niya. Hindi ko na rin nakakausap pa si Nika. Pero ang alam ko ay nagbagong buhay na siya mula sa naging trabaho niya bilang female escort na may extra service. May asawa at 2 anak na rin ako ngayon, Mama Mia. Pero nananatili pa rin si Aika sa puso ko.
May bahagi kasi ng sarili ko ang nanghihinayang dahil hindi ko man lang siya natulungan na mas ayusin sana ang buhay niya. Kung nalaman ko lang ang tungkol sa totoong racket niya, sana ay nasubukan ko man lang na maging daan para magkaroon siya ng bagong buhay kasama ako. Maraming salamat Mama Mia sa pagbibigay mo ng oras na mabasa itong sulat ko. Ang inyong forever kapuso at forever kabarangay,